Bilang bahagi ng National Shelter Month, may ilang programa ang Human Settlements and Urban Development Department o DSUD. Paiigtingin din ito ang ilang programa tulad ng 4PH. Ito yung para sa mga mahihirap na pamilya at bukod sa mga Pilipinong walang mga bahay, kasama sa programa ang pagsasaayos rin ng sitwasyon ng mga residente sa mga peligrosong lugar o danger zones. Isa ka ba sa nais magkaroon ng sariling bahay pero namamahalan at nangangamba sa mataas na interes? Pag-usapan natin yan sa ating serbisyo ngayon. Kasama si DSUD Undersecretary Randy Escolango. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakyan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon po, ma'am, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Una, pag-usapan natin itong datos na more than 6 million yung backlog sa housing. Tama po ba, yan po ba ang latest na statistics? At ano po ba ang sitwasyon natin ngayon in terms of pabahay ng ating mga kababayan? Tama po, ayon po sa datos, 6.5 ang backlog po natin na mga walang tahanan o sariling pag-aaring tahanan. At ito nga po yung tinutugunan ng ating kasalukuyang administrasyon, ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ano po ba ang target kung sakali, yung 6.5 million na yan? Ang target po ng administrasyon ay mapunan lahat po nitong ating backlog sa loob ng 6 na taon ng During the term of President Marcos. President Marcos. Ngayon po sinasabi nga natin National Shelter Month. So isa sa mga pinaiigtingin yung programa itong inyong 4PH. Ano po ba ito, Yusek? Ito pong National Shelter Month po, ito po ay every October of every year ay isinicelebrate po natin. Ito po ay base sa Proclamation 662 na in-issue pa noong 1995 na binibigyan ng halaga yung pabahay sa buhay ng bawat Pilipino at ang bahagi nito sa pag-unlad ng ating bansa. At dito nga po sa pagse-celebrate ng National Shelter Month ngayong October, marami po kaming mga events or activities na inihanda dito po sa aming central office at maging po sa aming mga regional office sa buong bansa. Pero yung gusto ko po munang, bago po natin banggitin yung events niyo for the month, ito pong isa sa mga central programs niyo, itong 4PH. Ano po ba ito? Kaakibat po sa pagsi-celebrate ng National Shelter Month, ang pinakatampok nga po dito, yung pambansang pabahay para sa Pilipino program, yan po yung 4PH. Ito po yung flagship program ng Administrasyong Marcos na ang layunin ay bigyan solusyon po yung ating malaking backlog nga po, yung nabanggit kanina na 6.5 million ayon sa mga available na datos. At dito sa pamamagitan ng programang ito na ipinagkaloob nga ho sa DSUD bilang siyang tagapanguna sa pangunguna po ng aming Secretary Jerry Acosar, ay tutugunan po ang backlog na ito at bibigyan ng solusyon itong napakalaking problema na ito ng ating kinakaharap ng ating bansa. Paano po tatakbo yung programa? Sino yung pwedeng mag-avail? Ano po yung proseso? Sa ngayon po ay hinikayat natin ang mga government financial institutions na tumulong dito. At nandyan po ang Pag-ibig Fund, ang Land Bank, GSIS, DBP, SSS, at sa mga government financial institutions na ito ay tumaya po sa atin ngayon ay ang Pag-ibig Fund. Nag-alat po sila ng 250 billion para po dito sa developmental loans kung ang mga contractors ho natin, mga developers natin gustong manguhan ng loan sa pagtatayo ng mga itatayong vertical buildings ay nakahanda po ang Pag-ibig para tugunan ito. At naghanda din po ang Pag-ibig na magpautang sa mga miyembro na kung sino man ang gustong magkaroon ng bahay ay makapag-loan po sila sa mas mahabang panahon ng pagbabayad. So parang ang sinasabi niyo po ngayon, Yusek, yung main agency dito ay ang Pag-ibig, ano po? How about yung mga kababayan kasi natin na interested na magkaroon ng bahay? Ano po yung dapat nilang gawin under your programs? Dahil nga po ang unang tumaya sa atin ngayon ay ang Pag-ibig, dapat po ikaw ay Pag-ibig member. May mga criteria pong ibinigay ang Pag-ibig. At ang isa po dito ay miyembro ka, na aktibo kang miyembro, at kasabay nito, ikaw ay dapat ay first time home owner. Yes. So, may mga binabanggit to sa atin, sa mga nakaraan na
paano nga ba kapag ka ito ay binili ng mga mayayaman, yung mga may-ari na ng mga malalaking lupa, baka ito ay maubos lang sa kanila. Pero ito po, kaya ho naglagay na ho tayo ng criteria na kapag First kung time, kagustuhan oo. mo, dapat ikaw ay first time homeowner. So para po ma-address talaga yung backlog natin na 6.5 para ho talaga sa mga Pilipino to na walang sariling tahanan. And also in terms of location po ba, Yusek, kasi usually, di ba, parang nasa mga labas to ng mga syudad, so ang sinasabi ng mga tao ay parang paano yung kabuhayan nila, masyadong malayo yung, mura nga yung pabahay, pero masyado namang malayo. Na-address po ba yung mga ganong concerns? Tama po. Yan yung mga unang inisip sa pag-create or pagka-craft ng programang ito. Kaya po ang ginawa ho ng ating gobyerno, ng ating Secretary Jerry Acusar sa pagko-conceptualize nitong programa na ito ay inilapit. Dapat to itatayo natin to sa mga kanayunan, malapit sa malapit sa mga eskwelahan, malapit sa hanap buhay, malapit sa seguridad. Hindi po yung kagaya ng mga nakaraang panahon na medyo malayo, walang tubig, walang kuryente, malayo ho. Sa ngayon po ay nandun na po sa sentro ng pag-unlad or nandun na sa mga malapit na sa trabaho Okay. ng ating mga kababayan mismo. In terms of requirements naman, Yusek, kailangan ba doon sa isang pamilya, may isang nagtatrabaho, may requirement po ba sa buwanang sweldo? Ang pinakamahalaga ho talaga ay minimum wage earner ka man lang dahil para mabayaran mo yung monthly amortization. Ngunit ang mahalaga hong makarating ho sa ating mga kababayan dito, ang gobyerno ho natin ay tumulong din. Meron din po silang taya dito na malaking bahagi. Kapag ka ikaw ay nag-loan sa Pag-ibig, may interest po yan dahil sa mahabang panahon. Halimbawa ay 30 years mong babayaran yan sa Pag-ibig. Meron ho talaga para kumita naman ang Pag-ibig, may interest po silang ipinapatong. Ang gobyerno po natin sa pamamagitan ng pagpasa ng batas, yung National Government General Appropriations Act, naglaan po ng malaking pondo para sagutin yung interest. O ang tawag ko doon nag-subsidize ng interest or interest subsidy. 5% po noon ay sinasagot na ng gobyerno. So ngayon, on the part of yung mangungutang para sa pabahay, magkano na lang po yung interest niya? Ang interest na sasagutin niya, kung halimbawa ay 6%, ang interest na ipinapatong ng Pag-ibig, yung 1% na lang. Sapagkat yung 5% ay sasagutin na Subsidize na ng gobyerno. ng gobyerno. All throughout po. All throughout. Pagbabayad niya para doon sa bahay. Basta po fixed na sasagutin ng gobyerno ang 5% hanggang sa matapos mo yung amortization. Sige, ipagpatuloy po natin ang ating usapan tungkol dito sa mga programa ng gobyerno para sa pabahay. Kasama pa rin si DSUD Undersecretary Randy Escolango sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si DSUD Undersecretary Randy Escolango. Pinag-uusapan po natin itong housing programs ng ating gobyerno. Yusek, balikan natin itong 4PH. Pakibigyan po kami ng idea pag gustong mag-loan ng isang tao tungkol para dito, low-cost housing po ito. Sinasabi niyo meron ding mga parang buildings or parang condo units. Vertical po, condo units. Mga gaano po kalaki yung mga units na available? Ayon ho sa mga isinagawa namin pag-aaral, ang babayaran ay mga 3,500 po. Month? Monthly. Yung parang amortization. Pero yung size po mismo ng mga units? Ang mga size ng units ay 20 square meters, 22, 24, and 27 square meters. Pero ito yung sinasabi nyo na vertical, no? Vertical. Kasi before, may mga parang maliliit tayo na housing units, yun yung nakikita natin na common parang mga apartment type. Yes. So ito sa mga... Sa ngayon ho, ang aming programa ay puro vertical. Okay. Pero kung meron, kasi binanggit nyo rin kanina, dapat first time homeowner, no? So yung Yes. mga dati na pong nagkaroon, hindi na po sila magka-qualify, yung may mga existing housing loans. Tama po. Dahil nga ang ina-address natin yung 6.5 na wala pang sariling tahanan ngayon. Yan po yung talagang dapat makinabang sa programang ito. May mga particular areas na ba tayo kung saan po unang itatayo itong mga buildings na ito? Sa ngayon po, marami na hong nagtatayuan. Okay. Ang mga halimbawa nito, sa Nueva Ecija, meron na ho tayo sa Davao, sa Zamboanga, sa Pampanga,
At meron na rin tayo sa Bacolod at sa marami pang ibang mga lugar sa Pilipinas. Okay. Yusek, matanong na rin kita kasi alam ko yung mga ibang naka-avail na rin dati ng housing. Minsan ang naging problema ho, kasi naalala ko nakakapag-cover na ako nito, yung mga ibang lugar naman na nabigay sa kanila, mga considered as danger zones, like yung binabaha or baka landslide prone, na natulungan po ba sila halimbawa na makalipat o mabigyan ng ibang housing? Yan po ay saan pong lugar yung binabanggit niya yan, ma'am? Naalala ko dati nag-cover ako sa may Rizal area. Oo. Minsan malapit po sa ilog or mga landslide prone po. Sa ngayon po ang ina-address ng DSUD ay magkaroon ng mga tahanan ho. Oho. Yung siguro yung pagre-relocate na Relocate. sinasabi niyo sa local government ho yon or sa iba pang mga ahensya na nakasasakop sa ganong mga trabaho po. Yusek, dati rin po, common yung problem na mga tinatawag natin na informal settlers. Gayon po ba marami pa rin po bang ganyan? Or usually naaayos naman po yung mga problema sa ownership ng mga lupa? Tama po. Dito po sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino, sila po yung isa din na sa magiging bahagi ho nito at magiging beneficiaries yung ating mga informal settler families po. Okay. Kaya makikinabang ho sila dito sa programang ito. Huli na lang po siguro, Yusek, yung mga activities nyo na lang po ngayong buwan. Kaninang umaga po ay inilunsad na natin sa central office natin yung National Shelter Month at sa katunayan nga ho kahapon pa sa mga iba't ibang regions, nagsimula na rin ho silang inilunsad tong ating celebration ng National Shelter Month. Nagsimula po kami kanina ng isang exhibit na kung saan ay showcase ng iba't ibang key shelter agencies natin, yung National Housing Authority, Pag-ibig Fund, yung National Home Mortgage Finance Corporation, Social Housing Finance Corporation, at yung Human Settlement Adjudication Commission. May mga booth ho silang itinayo doon at showcase nila yung kanilang mga trabaho at mandato. At doon po ay makalalapit yung mga pwedeng magpunta, puntahan nila, makita nila kung ano yung ibinibigay, ipinagkakalob na serbisyo nitong ating mga key shelter agencies. Kasama po doon yung aming partner, yung International Organization for Migration at saka yung UN Habitat. Sila po yung partner namin sa humanitarian response. Meron din po silang mga booth doon. Ngayon din po, October 5 to 6, ay meron kaming isasagawang Philippine Urban Forum sa PICC. Parang ito po i-pattern dun sa World Urban Forum na ang layunin nito, yung pagsusulong ng sustainable urbanization at pagbuo ng resilient communities sa pamamagitan po ng whole of nation approach. At kasabay pa ng mga gagawin namin sa buong buwan na ito, magkakaroon kami ng parang kapihan style na live stream na kung saan tatalakayin po ng ng key shelter agencies namin na nabanggit ko, yung mga FAQs, yung mga commonly asked question ng mga tao. At doon po ay tatalakayan at sasagutin para makarating pong mainam sa mga tao yung kanilang mga katanungan at masagot po. Sige po, for more information, Yusek, saan sila pwedeng tumawag para sa iba nyo pang activities? Meron po kaming mga Facebook page, meron din po kaming website na kung saan ay nandyan po sa screen, makikita nyo, kontakin nyo po. Marami po kaming activity sa buong buwan at marami pa ho kaming mga gagawing, yung pang-araw-araw ho naming mga ginagawa sa DSUD sa pangunguna ng aming masipag na Secretary Jerry Acusar. Alam niyo naman po yung aming secretary, isang matagumpay na developer. Yes. Kaya inilagay niya na yung kanyang kaalaman dito para maging matagumpay itong Pambansang Pabahay para sa Pilipino. Maraming po salamat sa inyong oras si DSUD Undersecretary Randy Escolango. Maraming salamat po.